pro-admin kandidato pagkasenador ay nanatili pa rin ang slogang Bagong Pilipinas o tinawag na alyansa ng Bagong Pilipinas. PDP, bakit hindi nila ginamit ang slogan na maisog? Dahil di umano ito ay lagapak at hindi kinagat ng tao dahil mga pagmomo, rarali, ngayayari. Alam mo, Bong O'Neil, masyado kang patawa, no? Alam nyo, kanya-kanyang diskarte yan. Pati ba naman yung hindi paggamit, yung slogan, tandaan mo, kalaban nyo kami. Di ba? Kung ano man ang slogan na gusto ng PDP laban, wala kang pakialam. Pati ba naman slogan ng PDP laban, pakikialaman mo? Sagutin nyo yung tinatanong nung si Karina, yung sa ANC. O bakit ginagamit nyo yung Bagong Pilipinas? Panay luma pa rin ang itsura ng mga tao riyan. Ang daming tanong ni Karina no? Kahit po ABS-CBN yun, talagang pinutakti si Chongko. Anong pangalan nyo? Chanko? Yung taga Pateros. Ay, nakalimutan ko na kung taga saan yun si Chanko Wala kang pakialam kung anong gamitin ng slogan, lalo na ng kalaban mo. Hindi nga namin pinakialaman na Bagong Pilipinas ang tawag nyo. Panay luma na yung tao nyo. Tapos pakikialaman nyo kami. Kanya-kanya tayong buhay. Eto, total, nakikialam na rin lang kayo. Isa-isahin ko yung mga naalala kong tinanong niyan. Nabotas pala. Isa-isahin ko yung tinanong kay kay Chanko. Una, yun po, no, bakit Bagong Pilipinas? Mga luma yung mga politiko nyo. Ikalawa, mga luma na nga. Bakit hindi nila naisip yung mga sinasabi nyong bago nung sila ay nanunungkulan? Di sana maunlad na yung Pilipinas kung sila po ay kasi parang inuuto nyo yung mga tao Bagong Pilipinas, bagong mga plataforma. Katulad si Tito Soto, 14th month pay. Ang tagal na niya senador, bakit niya ngayon lang niya naisipan na mag 14 month pay? Hindi ba dapat ang pinagmamalaki nyo yung inyong mga nagawa? Hindi yung babaguhin nyo na naman ang Pilipinas? Ibig bang sabihin, palpak yung pamumuno nyo nung unang pamumuno nyo? Yan po yung unang tanong. Yung mga dati na, Senator Soto, Senator Lacson, bakit tatakbo na naman kayo at bago pa ang inyong kampanya? Babaguhin nyo pa ang Pilipinas. Wala ba nangyari nung nanungkulan kayo? Para gusto nyo na naman baguhin. Ikalawa, eto magagandang tanong Bakit pinatakbo nyo si Lito Lapid at saka si Manny Pacquiao? Wala na nga nagawa noon. Wala pa rin gagawin ngayon. Pero pinatakbo nyo pa rin. Dahil kaibigan daw ni Chanko. Puta, kahit ba kaibigan? Ganyan po ang question natin dyan. Maganda po yan. Natutulungan na tayo ng press ngayon. Hindi na lang tayo kumu-question sa mga kandidato ng Bagong Pilipinas. Bakit magke-create kayo na babaguhin nyo ang Pilipinas? Mga luma pa rin mga kandidato nyo. Hindi ba umubra? Na kayo? Paano bago? Parang ngayon pala nangangampanya si BBM. Pag pakikinggan mo si BBM, eto gagawin natin, magke-create tayo ng task force para, tignan nyo napakasimple lang po nito, hindi po ito malaking mga proyekto. Magke-create daw siya ng task force para pag-aralan na magkaroon na ng mga permanent na mga anong tawag doon, yung mga pag may bagyo, yung pupuntahan ng tao, yung evacuation center. Akalain mo, 3 taon mo, magke-create ka pala ng task force, hindi pa po para gumawa kasi wala mang budget yan Wala pong budget yan. Hindi po para gumawa.
ng permanent evacuation center. Ha? Kung hindi, pag-aaralan pa lang kung paano magsasagawa ng permanent evacuation center. Tapos, ngayon, pag-aaralan lang, next year, pag-aaralan pa lang kasi walang budget eh. Tapos na yung budget eh. Ha? Next year pa yan, yung pag-aaral. Tapos, idodrawing pa, ipapa-aproba pa. Bago po matapos si BBM, aprobado na. Ganyan po kabagal ang ating gobyerno. Ikatlong taon, magtatayo pa lang ng task force para pag-aralan ang ating pong magpagtatayo ng permanente. Ang bagal, loading ang ating gobyerno. Hindi po magtatayo pag-aaral, magtatayo pa lang ng task force para pag-aral. Nabilaukan tuloy ako. Pag-aaralan pa lang nila. Ang galing eh. Napakatindi talaga. Yan po ang bagong Pilipinas. Panay aral, panay. Kaya po bago matapos ang termino, naaprubahan na. Naaprubahan. Wala talaga itong bagong Pilipinas. Sagutin niyo yung tanong, bakit niyo raw pinatakbo si Lito Lapid? Ha? Samantalang 6 na taon na naman nang lumipas na halos hindi naramdaman si Lito Lapid. Bakit nyo na naman pinatakbo daw si Lito Lapid? Dahil sikat? Ganyan po. Questionin po natin sila. Ikumpara nyo po yan kay... Ikumpara nyo nga yan kay Buloy, kay Marcoleta, at saka kay Vic Rodriguez. Ikumpara nyo kay Bato, at saka kay Bongo. Ikumpara nyo po sa mga attorney namin. Total, mga artista yung mga yan. Ikumpara nyo po, best actor yung nasa amin. Bakit daw po si Pacquiao ay pinatakbo pa? Halos wala naman ng ginawa. Nagboxing lang na nagboxing nun. Tanong to ni Karina, hindi niya naman sinabing nagboxing. Dahil mga popular, lalo na si Willie Rebellame, tinanong, ano po ang batas na ipapasa nyo? Wala tayo, marami na tayong batas. Wala ko ipapasang batas. Pag nanalo ko, tsaka ako pag-iisipan. Ang pinag-iisipan ko muna, paano manalo? Hindi po kasi simula pa lang po. Ngayon, suri-suriin na po natin. Sino po ang bago dyan sa mga yan? Bakit bagong Pilipinas? Ibig sabihin ng uuto lang kayo. Ito po, ayaw maniwala sa joke. Ito pong si Justin Manila. When will you stop making excuses for the Dutertes? Sabi niya. Rodrigo Duterte's pronouncement should not be treated as a mere jokes, as a lot actually resulted in terrible things. It was not okay when he was president and had immunity from suit. It is not okay now. Yan. Wag daw po nating i-treat. Sabi po ni Justin Manila, wag daw po nating i-treat na joke. Sige. Totoo na yan. Lintek na yan. Madali naman kaming kausap. Ang sinabi po ni Duterte, kalinaw para manalo tong mga to. Papatay kaya tayo ng 15 senador. Nagtawanan po ang mga tao. According po sa mga kalaban natin, according po sa mga BBM supporters, hindi yan joke, seryoso yan. Puta, seryoso pala yan. Hindi pala joke. Justin Manila. Sige na, tama ka na. Suko na kami sa inyo. Ang hirap niyong paliwanagan na joke yan. Di ba? Kahit nagtatawanan ang lahat,
Hindi po sa rin sila maniniwala na joke. Sige na, tama na kayo. Yan po ay hindi joke. Yan po ay katotohanan. Pinagpaplanuhan talaga yan ni Tatay Digong. O, sampahan nyo na ng kaso. Kasuhan nyo na. Ayaw nyo maniwalang joke eh. Kasuhan nyo na si Tatay Digong. Ha? Na yung kaso pong utak ng pagpapapatay sa 15 senador. Kasuhan nyo na. Murder. Bakit ayaw mong kasuhan, Justin Manila? Hindi ka nga pala senador. Ang mayroon lang palang karapatan na magkaso mga senador kasi sila yung pinagbantaan di umano. Ano ba sabi ng mga senador? Kilala na namin si Digong. Wala, hindi yan totoo. Mabulaklak lang ang dila ni Digong. Maski po yung mga sinasabing magiging biktima, hindi naniniwala. Gustong-gusto nyo sampahan ng kaso. Ano ba sabi ng NBI? Adjong. Congressman Adjong. Hindi naman ikaw ang ipapapatay. Ano? Ano ba problema nyo? Sabi ng NBI, pag may nagkaso po sa mga senador, yan, i-entertain natin. Pero kayo, anong tawag sa inyo? Meron lang kayo, meron. Tandaan po ninyo, sa Pilipinas po, kung sino po yung may problema, kung sino po yung direkta na pinagbantaan ng buhay, siya po magkaso. Justin, senador ka ba? Hindi ka senador. O baka kasama ka ron sa mga hindi natutulog. Matulog kasi kayo. Idol nyo kasi yung Pangulo nyo eh. Matulog kayo para mapahinga kayo, ma-refresh kayo. Maligo pagkatapos, kumain sa labas. Katulad ng ginawa ko. Naligo ako, nawala yung ito pa isa. Ito naman po ang post nung nagsabing The King. Sara Duterte is a spectacle of staggering inconsistency. One day, she postures bravado, declaring she will face the process with unwavering resolve. The next, she scrambles to file a petition to shut it down. It's a masterclass of political cowardice, an embarrassing flip-top that exposes her lack of conviction and strategic depth. Tindi, no? Di ba? Si Sara Duterte raw po ay larawan ng inconsistency, hindi raw po consistent, no? One day, siya po ay matapang na nagyayabang na haharapin niya ang impeachment. Sa susunod naman na araw ay siya po'y nagkukumahog para patigilin ang impeachment. Kaya hindi siya consistent. Utot nyo. Sino may sabi na kayo ang magpapasya sa mga legal moves ni Duterte? Anong sinasabi niyong hindi siya handa? Hindi raw siya handa na humarap talaga. Ayan, yabang lang yung sinasabi ni Sara Duterte. Dahil bakit siya pipigilan? Eto po, yan nga po ang nagpapakita na handa talaga si Sara Duterte. Kasalanan ba ni Sara Duterte na nakikitaan kayo ng butas sa inyong na pambubutas sa inyo? Kasalanan ba ni Sara Duterte na ang daming butas nyong ginawa sa inyong impeachment? Yan po ay pagpapakita ng kahandaan. Handang-handa po yung matatalinong abogado sa legal team ni Sara Duterte. Bakit po? Dahil
nakikitaan kayo ng butas. Kasalanan ba ni Sara Duterte na hindi nyo pinasakan lahat ng butas? Na kayo ay hindi foolproof? Proof? Ano sabi ng mga kandidato ni Sara Duterte? Handa kami na mag-impeachment kung ano man ang maging pasya ng Supreme Court sa kanilang inihain. Handa sila harapin. Hindi po pwedeng kayo na nagsampa, pati yung reaction ni BP Sara, pakikialaman nyo pa. Pinapakita na kayo ang walang kahandaan. Yung kampo na nagsampa ng reklamo, walang kahandaan. Dahil, nagsampa na ng reklamo, tinutokis nyo pa rin. Hindi na totokis ang Supreme Court. Tokis pa rin kayo ng tokis. Ang sinasabi nyo lang naman, takot, hindi handa, desperada. Takot, hindi handa, desperada. Sagutin nyo sa Korte Suprema. Pag hindi nyo nasagot, next year na uli ang inyong impeachment. Yan ang problema nyo. Dakdak ng dakdak sa social media. Dakdak ng dakdak sa media. Pati ang media natin, dakdak ng dakdak. Sino nagsabing inconsistent si BP Sara? Consistent si BP Sara na mapawalan visa yung impeachment nyo sa kanya. Paano naging inconsistent? Tutol si BP Sara sa impeachment, tutol si BP Sara na ma-impeach, tutol si BP Sara na tanggalin bilang Vice President. Lahat gagawin ni BP Sara. Hindi po sa inyong script ninyo. Hindi kasama si BP Sara sa stick to the plan. Hindi kasama si BP Sara sa script ninyo. O ngayon, binasag yung script nyo. Kaya nyo ba sagutin sa Supreme Court? Kaya nyo ba sagutin na yung ika-4 na impeachment ang isinalang ninyo? Ang simple lang po ng inireklamo o pinitisyon. Kung pang-4 na yan, mayroong una, pangalawa at pangatlo. Ang liwanag sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang i-entertain sa loob ng 1 taon. Hindi po ibig sabihin na hindi inintindi. Pwede po ba yung hindi intindihin yung 3? Hindi po pwede. Pag may nagsampay na impeachment, dapat intindihin immediately. Dapat may gawing aksyon. Immediate ba yun? December? February na? Nabigyan ng pasya? At hindi pa pinagpasyan. Yung impeachment number 1, hindi naman po pinagpasyan. Ang ibinigay sa Senado ay impeachment number 4. Kasalanan ba ni BP Sara kung ang mga congressman ay feeling nila, kayang-kaya nila na baliktarin o iayon sa kanilang pananaw yung nakasusulat sa saligang batas? Nabubutasan kayo eh. Tapos angal kayo na hindi consistent. Ano ngayon? Consistent pala kayo eh. Di patunayan nyo. Hindi nag-untong ano ko. Okay, punta na tayo rito kay Manong Ted Filon sa kanya pong sinabi. Hindi po kasalanan ni BP Sara. Legal na po to. Nilegal nyo si BP Sara, ayaw nyo mag-legal si BP Sara, utot nyo. Iba na ngayon. Magdudurugan kayo. Kasalanan ba ni BP Sara na may nabubuta sa pinagagawa nyo? Kasalanan ba ni BP Sara na banban yung mga abogado nyo kumpara sa abogado niya? Hindi niya kasalanan yan. Kasalanan ba ni BP Sara na lumiling niya sa kanya yung pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas? Hindi po kasalanan niya ni BP Sara. Kasalanan ninyo dahil matyaga kayo.
matyaga kayo. Yung akala nyo magiling. Alam nyo po, ang pagkakaiba po, eto, bibigyan ko kayo ng payo. Dapat ginagaya ninyo si Laila de Lima. Si Laila de Lima, walang bukang bibigyan, sinasabi niya noon. Nung siya ay nakakulong. Pinakamagaling na abogado si Leni. Di ba? Isa sa pinakamagaling na tao si Leni Robredo. Pero iba yung salita niya. Alam niyang iba yung salita niya, iba yung ginagawa niya. Bakit? Sinasabi niya ng pinakamagaling si Leni Robredo. Pero hindi niya kinukuhang abogado. Alam niyo kung bakit? Sinasabi ko lang Iba naman sinasabi ko. Kung totoong magaling si Leni Robredo, dapat siya yung kinuhang abogado ni Laila de Lima. Alam ni Laila de Lima yan Pucha, pag kinuha ko yan, olats ako. Nakakulong pa rin ako hanggang kumakanta ako ng habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Di ba? Pero sinasabi niya, magaling na tao si Leni Robredo. Politiko Gusto niya yung boto ni Leni. Nililin lang kay ni Laila de Lima, di ba? Kasi nga gusto niya yung boto ni Leni. Maraming botante si Leni. Ang problema niyong mga congressman, naniwala kayo, yung akala niyong magagaling, si Luis Tro. Nakita niyo ba kung paano magtanong si Luis Tro? Ganito po magtanong si Luis. Mr. President, according to our witness, how do you call, how can you tell the size of a woman? Sabi naman ni Mr. President, you can tell the size of a woman by the size of her mouth. Oh, really, Mr. President? Yun yung pagkakaiba kaya survivor si Laila de Lima. Naintindihan nyo? Si Laila de Lima na-enjoy niya. Hindi. Bura. Hindi. Walang ganunan. Ano na-enjoy? Walang ganunan. Bura. Yun yung pagkakaiba. Si Laila de Lima, sinasabi niya, galing yan magaling yan si Leni Robredo, pero hindi niya kinuhang abogado. Kung kinuha niya yan, nakahawak pa rin siya sa rehas at kumakanta ng habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Alam niyo yung commercial? Boysen. Habang buhay na nakabilanggo. Putya kayo naniwala kayo na magaling talaga si Luis Tro. Mr. President. Hindi pala to. May kodigo. Magaling. Putya, paano yung pag-actual na? Pwede lang yan pag may kodigo kung kontrolado nyo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.